Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po, Mark Narboneta here. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong kumakalat na usapin mga ka-Wonder. No? Hindi ito kumakalat of course yan sa mainstream. At alam natin sa panahon ngayon, madalas mas nauuna na itong social media sa mga balita. No? Minsan na didiscuss, no, na pag-uusapan na sa social media, 3 days ahead, tsaka palang ibo-broadcast dyan sa mainstream. Ano? At itong usapin nga mga ka-Wonder, since nag-fail, itong si Sara Duterte at hindi siya pinagbigyan ni PBBM sa isang closed-door meeting. Alam natin mga ka-Wonder, no? na they will do everything by all means. No? Kasi alam nila na malapit nang ma-checkmate si Sara dahil doon sa una, doon sa kanya pong grave threat, talagang tinitimbang ito ng mga abogado na doon pa lang i-impeach na dapat. No? Guilty na daw dapat si Sara. Ang verdict. At ngayon, dito sa salin niya, yung mga confidential funds niya, mas lalong kitang-kita. No, dahil ito ay yung doon sa grave threat, ang pinag-uusapan doon, doon lang sa tatlo, kay PBBM, kay First Lady Marcos, at doon sa former Speaker Martin Romualdez. Pero kasi pagdating dito mga ka-Wonder, public accountability na ito itong kanya pong confidential funds at kung ano-ano pa, bilang isang Vice President. At ito po ang usapin dito ay tayong mga Pilipino na. No, anyway, kahit sa korte naman, kung may kakasuhan, makikita mo doon, kunyari, Pedro versus people of the Philippines. Ganun pa man, kahit ang tatlo ng kalaban dito na kanyang pinagbantaan, ganun pa man kung siya po isasampahan na sa criminal court, ganun pa rin ang lalabas. Kalaban niya pa rin ang taong bayan dito mga ka-Wonder. No? So, dito sa usaping ito mga ka-Wonder, since nag-fail, hindi siya pinagbigyan. Pero bago yung mga ka-Wonder, no? Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster, 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. Dito po mga ka-Wonder, no? Since nag-fail nga at hindi siya pinagbigyan ni PBBM, no? Diyan sa closed door meeting, dahil alam nga na pinayagan nga ni PBBM itong buksan na yung kanyang mahiwagan green box ng BIR, no? Na nagkakaroon ng standoff dyan, no? Dito sa House of Representatives, yung House Committee on Justice, hindi nila binuksan. Maging sa Senado, no? Dahil doon sa sinasabing batas, no? Under dito sa BIR. Pero yan po ay pinayagan na ng Pangulo para buksan. At nakikita niya na kumikilos na si PBBM. Kaya siguro nakikita niya, meron pa nga siyang video na nagkakalat, wala raw siyang alitan ni PBBM. Wala ba yon? Very obvious, wala naman po siguro mga ka-Wonder. Pero in the part of that video, binanatan niya pa rin si PBBM. No? Well anyway, ano itong kumakalat? Itong tema na sinasabing, sabihin na lang natin itong sinasabing divide and conquer. No? Divide and conquer. Sino i-divide mo? Since nga itong pink o dilaw at itong red, nagkakasundo na. If I'm not mistaken, pati itong mga other coalition, mga ka-Wonder, nagkakaisa na sila. Yung sinasabi ni Ferdinand Sr. Marcos noon, sa panahon niya na half ng kanyang kabinete ay ibibigay niya rito kila Ninoy Aquino na tinanggihan nga. At ang gusto nga ay parang pabagsakin talaga siya. And this time, ito po nakangyayari sa panahon ni PBBM. Look at Chris Aquino. Doon sa birthday ni, happy birthday, First Lady Araneta Marcos. Happy birthday po sa inyo. God bless po. Dito sa birthday ni First Lady, talagang nagregalo si Chris Aquino. Nagpadala ng cake at umattend siya. May kita mo ron yung healing mga ka-Wonder, no? Yung kinalimutan na yung past. No? Yung saga na yan ng gulo na ginagamit lang sa politika para sa mga pansariling interest mga ka-Wonder. Yun lang naman na nakikita natin dyan. Ginagamit na lang sa mga pansariling interest. Ngayon, siyempre, nanghina yung dilaw, mga time na yan, at umusbong yung pink. Ito yung parang sinasabi nilang new breed, no? Well, anyway, okay din naman yung pink kay PBBM. Nagpunta pa nga si PBBM sa Naga, nagsuot pa siya ng pink na socks, ano? Just to show to the public, show to these pink lawans, na walang masamang tinapay kay PBBM. Binigyan niya si Lenny, Mayor Lenny ng 500 million, no? Para itayo yung parang arena dyan sa kanila. At kung ano-ano pang mga proyekto na dumadalo. Yung mga bawat mayor, no, na pinatatawag ni PBBM dito sa Maynila. Diba? Nagkakaisa. Tignan mo yung kabinete. Andyan si Senator Ralph Recto. Andyan dyan sila Jokno at kung sino-sino pa na nakaupo, na binansagan nga si PBBM na pinklawa na at ang binanata nila ng husto ay si First Lady Marcos dahil nga nakikidikit daw dito sa mga pink
Pinklawan daw yan. I mean, dilawan daw yan si First Lady. Yung mga unang yugto. Di ba nagagalit sila? Kasi gusto ng Pangulo, wala nang kulay-kulay, magkaisa na. Yung red na yan, branding na lang yan. No? Hindi, ayaw na ng Pangulo ng political color. Yung red na yan na natatag sa kanya, branding yan mga kawander ng Marcos. Hindi na ayaw niya na yung, kumbaga gamitin yan para maghiwalay, magkaroon ng division. Well, since hindi nga pinagbigyan ni PBBM ito si Sara, may kumakalat nga rito na usapin na ito namang si Leni Robredo ang nilapitan niya. Diba? Naalala niyo mga kawander, nung nagpunta si Sara dyan sa Naga, at tinatanong natin ba kung ano ba yung napag-usapan nila. At ito nga si Mayor Leni, medyo natatabangan na nga yung karamihan dahil ayaw na tumakbo sa pagka-presidente. That time, nilabanan niya si PBBM bilang Vice President, nanalo siya, and then nagtagpo sila sa presidential bid, natalo naman siya kay PBBM. At ngayon, she has all the leverage, the support coming from PBBM and other coalition, and this is a possibility that she will win the 2028 election. But the question is, bakit ayaw niyang tumakbo mga kawander? Yun ang tinatanong. Nasabi nga ni Sentry, hindi na tayo makapag-antay sa kanya. Let's look or consider other interested leaders like Risa Ontiveros or the others. Tulfo ayaw naman. Bakit? Yun ang tanong. At yan ngayon ang nilalapitan nito ni Sara Duterte. No, at balita rin mga kawander yung pagbuo, yung paglapit nila dito o yung pagkakaisa rin mismo nitong mga Pinklawan vloggers, mga kawander, no? Na nagkakaroon na sila ng collaboration, pagkakaisa at nire-reach out. Ito rin yung naririnig na bulungan. Nire-reach out ni Sara Duterte itong mga Pinklawan or dilaw na ibang vloggers. No? Ito yung sinasabi nating divide and conquer. No? Sabi nga you have to divide yung malakas na puwersa. And then kapag yan nahati, hindi na yan solid. Pwede na silang mag-conquer. Ganito yung nakikitang naratibo mga kawander, no? Itong sinasabi nating divide and conquer. Diyan sa politika, alam natin mga kawander, lilipat lang, sasama lang dun sa iba kung saan nakikita lang matuwid o malakas o sumusuporta sa kanila pong mga agenda. May mga ganun mga motibo minsan mga kawander. No? Pero alam natin, mga kawander, no? Na itong issue na to, na as much as possible, naririnig natin sa boses ng mga pro-admin at iba pang mga neutral at iba pang mga dilaw at pink na as much as possible ayaw nilang paupuin si Sara Duterte. Dahil they believe mga kawander na nothing good will come to pass if Sara Duterte will take seat dyan sa Malacanang. Yun pong paniniwala. Kaya pipigilin nila. And of course, by all means nga gagawin ni Sara Duterte at ng grupo niya para makaupo siya sa 2028. May pa-survey na tayo nakita dyan na bakit, what is the relevance of the survey? Wala namang eleksyon. It's just to prove na kumbaga sasabihin nila na ko-compare nila kay PBBM. No, ito si Sara na mas mataas ang people's choice kay Sara Duterte. Parang gano'n ang gusto nilang palabasin. Well, kung lalabas naman sa ibang survey, it tells a different story naman mga kawander. Iba kaysa sinasabi nitong mga nasa forerunner, itong mga nasa unahan ng mga surveyors. So ano ba talagang totoo? 'Di ba? Doon natin malalaman. Doon sa mga usbong na mga bagong surveyors na talagang hindi na namamantsahan ng sinasabing bias, na yung mga tag sa kanila. So itong divide and conquer mga kawander, ito yung ating binabantayan ngayon. Na sinasabi nga nila, ito ba yung dahilan kung bakit binabanatan ni Christian Siguera itong si PBBM? No? Ito ba? At mantayan natin yung iba dyan, mga pink, mga yellow, kung ano yung kanilang mga lumalabas sa bibig. Of course, given na dyan yung iba na nagbigay na ng pag-sign dito kay Christian Siguera, pero that's not enough. No, kasi titingnan natin dito kung paano yung sinasabing naratibo, yung essence ng sinasabing divide and conquer. Na madidivide ba nila itong red at itong dilaw o pink? Papasukin nila, i-infiltrate nila para makijoin sa kanila? And at the same time, para ma-break nila yung force. Malakas kasi pag nag-join force yan mga yan Not to mention yung mga supporters ni Pacquiao at saka nila Isko. Who knows, baka in the end, lapitan din nila yan. Dito sa sinasabi natin kumakalat. Although ito pa'y kumakalat pa lang na usapin. Disclaimer, wala pa hong verification, pero ito'y kumakalat na. Alam naman natin yung mga na-verified eventually ay nagmula sa mga kumakalat na usapin muna. Kaya yan mga ka-wonder, bantayan natin itong magiging bunga. Magsanga-sanga itong sinasabing divide and conquer. No? Na gumugulong
dito sa social media na siyang nilalapitan nga raw ng kampo ni Sara. Etong Dilaw, no? Para makipag joint coalition o para makipag joint force, ano man tawag nila dyan, para pahinain itong pwersa ng nila BBM and eventually magwagi sa seat dyan sa 2028. Kayo, mga Dilaw, Pink, ang ganda ng offer ng Pangulo sa ating bansa. Kayo po ay nakikisang-ayon and we appreciate that. And we are even willing to support Leni Robredo. No, kung siya pa'y tatakbo. Kayo kasi wala sa amin ng kulay-kulay. Ang sa amin ay pagkakaisa at paglago ng bansa at pigilan na wag paupuin yung may mga pansariling interes. Yan po parehas tayo ng mga adhikain at wag natin sayangin. No? Nakabantay ang taong bayan. Nakabantay. Wag nating sirain yung legasiya ng sinasabing totoong unity team. Hindi yung green at saka red. Ito yung nakikita natin sa yellow, sa pink, at sa iba pang makulay. Yung totoong unity team para sa bagong Pilipinas. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nyo itong kumakalat na usapin tungkol dyan sa Divide and Conquer. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.